Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. These are a few of my favorite things. The importance of having an attitude of gratitude. Kayo po, ano ang mga bagay na talagang ipinagpapasalamat mo sa Panginoon na nangyari sa iyo o meron ka ngayon? Things that you're very grateful for and very thankful for. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Hi! Ako po si Chicky Holman Yulo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock, talagang magkakasama na naman tayo. Doon po sa mga kaibigan nyo at mga kamag-anak na naimbitahan na mag-join sa atin. Naku, maraming salamat at kasama kayo namin ngayon. Ang dami natin pag-uusapan, kamukha ng these are a few of my favorite things. Naku, ano ba mga paborito mo? Na nasa buhay mo, na nagpapasalamat ka sa Panginoon na merong ka. As I'm sure karamihan sa atin, papasalamatan yung merong kang mga, may pamilya ka na maayos naman. Okay, so hindi kayo ganun ano ba yun, kasing, ano ba yung sabi sa akin ng kaibigan ko, hindi naman kami cheeky, kasing yaman. Pero alam mo, sapat naman, very sapat naman. Tapos out of town kami pa minsan-minsan. Hindi kami maka-Europe 4 times a year, no, sabi niya. Pero nakaka-out of town naman kami. Nakaka-Tagaytay kami, nakaka-Batangas. O minsan daw, pumupunta sila somewhere sa Laguna. So, depende nga sa kung ano ang pinapasalamatan mo ang mahalaga sa'yo. Sa akin, mahalaga po yun. Hindi yung siguro wonderful kung afford yung makabiyahe sa malalayong lugar. Pero yung meron kang maayos na pamilya, yung anak mo, maayos naman sila. Hindi mo gustong sabunutan. Tapos yung asawa mo, mabait sa'yo. Ang trato patay na patay pa rin sa'yo at ikaw patay na patay pa rin sa kanya. Mahalaga yan. Tapos nakakakain naman kayo ng sapat, no? Na pag nagre-reklamo, ano ba yan? Ganito ang buhay, ang hirap. Tapos nagtatabaan lahat. Doon ako tumatawa kasi kasama ako doon. Okay, so talagang what is important to you? And there is also the importance of having an attitude of gratitude. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. I'd like to invite you sa nakasama po namin dito sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us via internet through febc.ph and Facebook dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin pong mga kaibigang overseas Filipino workers. Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. A very thankful Saturday, kaagapay, mga karikado. Alam po nyo, heto na naman ang panibagong araw at oras ng kwentuhan na habang tayo maraming natututunan dito po sa Rekado kasi yun ang aim ko dito Aim namin lahat dito sa Rekado na kayo po ay mabigyan ng inspirasyon, mabigyan ng encouragement sa buhay, may matutunan naman a thing or two at mabigyan kayo ng pag-asa na alam po ninyo, hindi pa tapos ang boxing, sabi nga nila. So many things to be thankful for. How have you been all week? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. I'd like to say happy belated happy birthday kasi minsan nagtitape kami in advance, no? Happy birthday to a wonderful human being, my daughter in love,
Alexandra, Craig Yulo. Happy birthday, Alex. Mama loves you and Papa loves you. We all love you. And of course, Chino adores you. Okay, kamusta po kayo? There is so much to talk about. Naku, lahat ng mga nagse-celebrate ng November birthday greetings. Kamusta din yung trick or treat ninyong yung sabi nga nila, ano ba yun, naka-costume yung mga batang apo ko astronaut ang kanyang costume. Kasi sinabi niya, no, I don't want scary costume. I want what I want to be when I grow up. Gusto niya maging astronaut. So naka-astronaut costume. Kayo, ano ang mga costume nyo usually? Di ba? Spider-Man, ang walang kamatayang Spider-Man. Enjoy na enjoy sila. We are also blessed with people in our lives. So sa mga taong nandyan, I also, you count your blessings. Yung meron akong familia na maayos naman sila. Tapos yung aking mga anak, wonderful children na talagang I can be very proud of. Kasama natin sila na talaga dapat pasalamatan sa Panginoon na meron tayo. Ikaw po ba? Ikaw, kayo, anong bagay po ang pinagpapasalamat ninyo? Kwento mo naman sa akin, i-text sa akin dito, i-message ako. Sabi nga ng quotation ni Charles Spurgeon, it is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Sabi nga din ng iba, hindi naman kung ano yung meron ka Meron ka na yan, pero paano mo na-enjoy yan? Kasi yung iba po hindi nakikita yung biyaya ng Panginoon sa kanila. Alam mo yung taong reklamo ng reklamo, hindi niya nakikita yung nasa harap na niya na may paas siya na pwede siyang maglakad. Meron siyang paa na inalalapat sa sahig o na pwedeng ilapat dyan sa labas sa simento dahil pwede niya mag-walking. Hindi po lahat ng tao nagagawa yan. So anong mga bagay na pinapasalamat mo? Before we start, don't forget to wow, love, and share. Also, greetings sa amin. Ongoing live stream dito sa Facebook. At sabi nga ni Buena Fe, Aquino Rio Florido, hello, happy Saturday Tita Chiki. Buena Fe, kamusta ka na? Ano ang preparations mo itong November Thanksgiving at saka sa Christmas? Nakataas na po ba ang Christmas decorations ninyo? Si Nanette Palencia, magandang araw Tita Chiki. Nanette Naval, hello, blessed afternoon Tita Chiki at sa mga kaagapay. Nora Cancela, since day 1. Nora, kamusta ka na? Tapos si Gloria Lalik Di Mayuga, good day Tita Chiki. Leonida Tela Sakada Rubio, happy Saturday. Si Rachel Daniel, sabi niya, you are such an inspiration Tita Chiki. Thanks for all your practical weekly life tips. Sabi nga ng mga mga nakakausap ko in my daily life, Chiki, yung mga tips mo, yung tips, lalo na yung sa mga question and answer ni Tita Chiki, ako ang nagsasalita dyan, ha? I have a great team dito po sa Ricardo, wonderful team. Tapos yung mga nag-uusap kami kung ano ang mga questions na tinatanong, mga kaibigan nilang ito ang tinatanong, itanong kay Tita Chiki. Alam po ninyo talaga nakakatuwa kasi tulong-tulong kami to make this a wonderful show. And yes, yung mga tips ko, sabi kong sintidora nga daw akong tita or yung titang yung hindi mo maitanong sa nanay mo daw o sa lola mo. Kay Tita Chiki daw itanong yan. Okay. Ay, nako, Mary Beth, kamusta ka na? Mary Beth Marshall, listening from Bacolod City. Oy, nako, Mary Beth, how are you? Good? Okay. Also, to cousins staying in Bacolod, nako, ang mga si Dodo, kamusta na si Felice, my sister-in-law Felice, and Tim Teodoro. Of course, nandyan si Mylene at si Butch Yulo. Hi guys! And kasama ko din ang BFF ko dyan na si Laila Delphine, at yung kanyang albularyo Delphine at ang gwapong asawa na si Jay. Hi guys! See you the soonest there. At saka ang mga cousins, mga nasa Bacolod, kamusta na mga primas at primos?
Alam po ninyo, nung napangasawa ko po, si Brandy, ang hindi lingid po sa kaalaman ninyo, na yung pamilya ko, hindi naman ganun karami. Kami lang. Pero pagkasama ko ang lahat ng Yulos sa Bacolod, at sa Iloilo, Yulos at Concepcion at Ledesma na mga kamag-anak lahat ng asawa ko. Ang pakiwari ko po, ang buong Visayas ay kamag-anak ko kasi lahat sila hindi pa po ako pumunta sa isang lugar o sa isang airport, sa isang airport na lang na wala kang nakitang kamag-anak, okay? At kamag-anak usually yan ang asawa ko na naging kamag-anak ko na through the years. Speaking of kamag-anaks, babatiin ko din ang mga kamag-anak ni Absidy Ferrer, lalo na si Daddy Pedro at si Yoli Ferrer of San Pedro, Laguna. Ang mga kamag-anak ko din na nasa San Pedro, Laguna ay taga dyan ang papa ng mother ko. Dapat makapasyal na dyan. Mami Yoli, kamusta ka na? God bless you and happy listening to Christy and Art Bailey from Pennsylvania, USA. Pennsylvania is a wonderful place. Ang dami dyan, at saka yung sa Pennsylvania Dutch country, yung makikita mo yung Amish country. Sa Pennsylvania din, Philadelphia, makikita mo din yung Hershey's factory. Ay, ang dami mong mabibiling Hershey bar doon. Okay. At kamusta na po kayo? Alam mo, mga kasama ko dito po, mga karikado, sa puno pong ito, kasi talagang family nais po natin pasalamatan ang atin mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministry ng FEBC sa tulong po ng Panginoon. At na inyo pong suporta, 76 years na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at mabuting balita ni Kristo. At sa mga nais na pong maging kabahagi namin sa ministry na ito, you could join us, mag-message sa Facebook page, FE page ng 702 DZAS FEBC Radio TV, RADYO TV, o bisitahin ang donatenow.febc.ph para sa mga iba pong detalya. Ito po yung mga detalyeng ito ay pwede din po kayong sa QR code, pwedeng mag-GCash, okay? So, yun ho sa donatenow.febc.ph. Ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa 1 Thessalonians 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 1 Thessalonians 5:18 sa NIV version. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. That's in 1 Thessalonians 5 verse 18. Love to read the Bible. At sa birthday trivia, happy birthday to you! Nako, itong merry month of November. November 8, 1951, happy birthday to Basil Valdez. Ay nako, alam mo, at one time, nag-guest yan sa show namin. Kasi pala inasko, kinantahan ako nung birthday show ko noon sa, saan nga bang show? Sa student canteen, kinantahan ako ni Basil Valdez. Siya ang nakikilala natin bilang Filipino singer. Gaya po ng ibang Filipino singers noong 1970s, sinimula niya ang kanyang solo career as a folk singer. Naka-receive din siya ng several Tinig Awards ng mga 1991 Tanglaw ng Lahi Award from Ateneo de Manila University. Diyan siya kasi nag-aral at nag-graduate. At muntik na magpare. Alam po nyo, ang mga kanta ni Basil Valdez, lalo na pag nasa ibang bansa ka, na nakatira, yung nakatira kami sa New York, a big part of my life. Every time my sister, Pinky, listens to his songs, magkakasama kami nung BFF ko na si Shinette Salcedo Curry. Nasa Montreal kami o nasa New York.
mag-iiyakan yung pinapanood ko yung dalawa mag-iiyakan pag kumakanta si Basil. Nakikinig lang naman kami sa pagkanta ni Basil ng ngayon at kailanman sumpa ko'y iibigin ka. Wala, iyak na ng iyak. Sabi ko, bakit kayo umiiyak? Ano ba kayo? Sa ka-feeling nila sila yung kinakantahan na sumpa ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. Okay. November 6, 1978, maligayang kaarawan. Ay nako, one of my favorites, Maria Jolina Perez Magdangal Escueta. We all know her as Jolina Magdangal. Hindi na nga as a child star, a teenage star, pop star, hanggang naging wife and mother na siya. Ang tingin ng tao sa kanya ay bata pa rin siya. Siya ay isang Filipino singer, actress, television presenter, commercial model, philanthropist at entrepreneur. Yung kung sabi nga nilang binasagan Queen of Filipino Pop Culture, nakilala siya bilang isang pop singer and camp style. Also, what I love sa familia ni Jolina Magdangal, nag-research po ako noon ito yung papa niya, executive sa isang malaking company, tas ang mama niya, nagtutulungan sila pag-set up ng negosyo para kay Jolina. Para mag-set up ng something, hindi ginastos lahat, okay, na walang katuturan. Sinet up ito para in the future may papagkukunan ng hanap buhay yung kanilang anak. Maganda yung magulang niya ay talagang nag-isip kung anong magagawa sa kanila. I think if I'm not mistaken, Coca-Cola executive ata ang father niya in his past, no? In his previous work. So kita mo naman na talagang pinaghuhusayan yung pagplano sa kinikitang pera ng anak. Okay, November 21, 1970. Happy birthday to you. Ipinanganak si Kristen Karen Lising Davila Santa Ana, aka Karen Davila. Isa siyang kilalang Kristen Karen pala, si Karen. Bilang Filipino journalist, radio broadcaster, and advocate. She has been the anchor and host of multiple programs including Bandila, May Puhunan, Kaya Mo, and TV Patrol, at saka yung kanyang vlog sa YouTube channel na Karen Davila. Hi Karen, one of the prettiest faces also that I admire. Nakita ko sa YouTube channel niya yung nagbiyahe sila sa Greece ni Small Laudib at kasama ang mga pamilya nila. Ang cute nila. Tuwan-tuwa akong pinapanood yon. Hi Karen, God bless you more, and I love watching your I love watching your YouTube channel. We are going to be back with so much more. Hi nako, happy birthday to my dear cousin in New York, Marie Claire Licerio Soriano. Happy birthday, Maki. I know every November it's your birthday, and every November you decorate the house with talagang for the kids na costume dressing up, at bibigyan siya ng candies outside, pati po yung Thanksgiving affair. Ito yung pinsan kong alam ko na kada event ay naka-decorate ang bahay. Okay, how she does this, I don't know, but she does this. Talagang magaling na homemaker at mabait na tao. Hi Maki, happy birthday. You know we love you, and we know you miss us, and we miss you too. We'll be right back with so much more after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. And we're back. Ito nga because it's a Thanksgiving month. And itong week na ito, talagang napakarami tayong attitude of gratitude.
at many things to be grateful for. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo dito sa Rekado. I am grateful that every Saturday we have this time together, 4 o'clock to 5 o'clock. So tell your kamag-anaks and your best friends about our show, ha? As always, kinikwento ko na ito ay dapat trial 3 to 4 months maximum. Sabi ko sa big boss Mr. Dan Cura, ang nangyari ay nako, malapit na ako mag 8 years, ha. Tumatawa ako. 8 years, mag 8 years na sa February. Hi guys. These are a few of my favorite things. I'd like to invite you to text us DZAS space message and send to 0916 296-6620 at sa Facebook 702 DZAS-FEBC Radio. One of the things also that I am grateful for, nangyari itong October. Itong 3 weeks guesting ako sa Pepito Manaloto, na kasama ko dyan si GMA 7 po yan, every Saturday 6 o'clock to. So mamaya pakatapos nitong show ko, pwede na kayong manood nun, no? 6 o'clock to 7 o'clock. 3 weeks po yan, at pwede nyo panoorin din sa YouTube channel. Itong October, end of October, tapos November, first week November at second week November, lahat po yan ay nag-guesting. Ay nako, pagsabi anong ginawa mo doon, Tita Chiki? Ang role ko po ay enjoy na enjoy ako. Ako po si Madam Victoria de Ponce de Gracias, at ako yung flamboyant na socialite businesswoman, na cute, na charming, na maraming sombrerong sinusuot. Okay? Pati sa aking way of dressing and speaking. And you know what? I had such fun laughing with everyone. Every time mag-take at magkatawanan. Tapos, yung po din na, pwede dun yung panuorin sa YouTube channel din. Yung Family Feud. Kaming mga student cantiners at saka mga pen de Sara pens. Yes. Nanalo kami. Okay. So, panuorin po nyo yan at you can keep watching sa YouTube channel. At yung aking over 2 million views na interview po sa akin ni Julius Babaw, interviews Chiki Holman Yulo, ay panuorin din nyo. Okay. Question for the day. Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat ninyo? O so narinig nyo na yung pinagpapasalamatan ko, at saka yung test results din ng isang close to my heart na maigi naman ang mga test results, no? Na hindi kailangan mangamba. Alright. Si Jenny May, marami po akong pinagpapasalamatan, Tita Chiki. Meron po akong ever supportive family. Isa sila sa greatest blessings ko mula kay God. You know, Jen, praise God for you, because if you have a supportive family, tapos na yung alam mo yung 3/4 ng kailangan mo pasalamatan, ayan na. Yung 1/4 na lang kunyari yung iba. Kasi pag ang pamilya mo may suporta sa'yo at saka yung go anak, go ng go, ay nako, talaga naman matutuwa ka. Yan ang blessing ng Panginoon sa'yo. Uy, hindi lahat may ganyan, Jen, ha? Si Jasper, thankful ako dahil finally may sarili na kaming bahay at lupa. Nagbunga lahat ng prayers, pagod at luha ko. Praise be to God. Dahil sa Panginoon, natupad ang isa sa mga pinapangarap ko para sa pamilya ko. Ay naku, Jasper, natuwa ako. Sabi ni Layla, thankful ako sa bago kong laptop for my studies. Layla, ako din excited for you. God bless you more and praise be to our Lord. Jacqueline, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi parati niya kaming iniingatan. He is the very present help in time of need. You know, Jack, that's right, because most people put God in a drawer, tapos pag kailangan nila at miserable, dun ilalabas sa drawer si God. Alam po ninyo, magandang makipag-usap sa Panginoon. Sa unang pagbukas ng mata mo sa umaga, at saka yung bago ka matulog sa gabi, nakakatuwa at nakakaginhawa na kausapin mo ang Panginoon.
when the start of your day, when you wake up and, right before you go to sleep, you talk to Him. And you are right, He is the very present help in need, in time of need. Alam mo, minsan, kasi po, ang tingin ko sa Panginoon sa buhay ko, pwede ko siyang kausapin kahit na nasaan po ako. Sa gitna ng traffic, kinakausap ko si God, pinapasalamatan ko na maingat naman lahat ng katabi kong nakamotorsiklong, all 150 of them. Pinipray ko na, Lord, ingatan mo po sila. Yung mga mainit po ang ulang nagmamaneho, sana po may frame of mind sila na iklaro po ninyo ang kanilang mind, makauwi kaming lahat na buhay at walang sakunang mangyayari, na makakauwi kami sa amin mga loved ones. Kinakausap po si God sa traffic. Nagpapasalamat din ako sa mga nangyari sa mornings at sa afternoons at yung darating na evenings. And pag ganun ang ginawa mo, I'm telling you, minsan sinasabi ko, ay naku God, nawalan ako kanina ng, nawalan ako ng pasensya sa sarili ko. Bakit ba ganun? O yun, imbis na bumangon ako, nagmuni-muni pa ako another 30 minutes. Not that it's bad, but sometimes, alam mong marami ka pang kailangan gawin, Okay. Now, sabi naman ni Queenie, thankful ako sa mga bagay na meron ako sa life ngayon. I couldn't ask for anything more. Mabait ang Diyos sa akin. Mahalaga sa akin na meron kaming malusog na pangangatawan sa pamilya natin. Sa pamilya ko. Ay, Queenie, totoo yan. Health is wealth. Bawal magkasakit. After the pandemic and all, 5 taon na yun, 4 years na, mahigit 5 taon na, mag 5 years na. After, with this, talagang maingat lahat sa kalusugan. At yung pag wala kayong nararamdaman na awful, talagang thank you Lord. At kung meron man ay magpa-check na kaagad, magkonsulta na sa mga doktorang kaibigan. Okay. Ay ngayon eto na. Ang pag-uusapan natin, ako, excited ako sa tips part 1 ni Tita Chiki. Ngayon, diretso na tayo sa tips part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. Chiki. Dito po sa tips part 1 ni Tita Chiki, 10 benefits of gratitude. Ang atin pong kapartner ay ang calm.com. Kaagapay, alam mo ba na ang pagkakaroon ng gratitude ay isang way of thinking? Pwede mo itong makultivate sa iyong sarili. Kinakailangan lang nito ng practice and hard work para maging parte na ito ng iyong everyday behavior. Mahalaga na magkaroon ka ng attitude of gratitude dahil it offers benefits that can positively impact the different aspects of your life. So ready na, Tony Rose Guide, ready na ang ballpen at papel or yung mga gadgets nyo ng note-taking dahil magbibigay po ako ng 10 key benefits of gratitude sa ating buhay. Unang-una, improved mental health. Nakakatulong ang pagkakaroon ng gratitude para mapababa ang levels of depression and anxiety. Mahalaga ang benefits na ito sa overall well-being at quality ng life ng isang tao. Pangalawa, enhanced emotional resilience. Makakatulong ito sa pagkakaroon ng gratitude sa isang individual na makakakope sa mga challenges at adversities sa buhay. It helps an individual na mas mapabilis ang pag-bounce back from setbacks kasi making them more emotionally resilient sa kabila ng mga pagsubok. Yung inaanak ko po, nakita ko yung kanyang gratitude notebook at saka schedule for the day. Si Sergio Ramos sa Martino, anak po ni Joe Ramos, no? Miss Joe Ramos, the late Joe Ramos, my BFF. Mulang grade school hanggang lumaki kaming mga nanay na kami. At doon siya nakatira sa akin sa New York every time she goes there. Anyway, ang nakita ko meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Nandun sa right side nakasulat. Nasabi ko, anong nilalagay mo dyan?
Tita, even, sabi niya, Ninang, anything that's important to me na I'm thankful for. It can be tiny, it can be a huge thing. But, kunyari, nakapunta siya sa isang place na bili na niya yung gusto niyang, nahanap niya yung gusto niyang string ng gitara niya. Gratitude yun kasi ang hirap paghanap ng ganon na brand, okay? Nakuha niya, nakaspend time siya, nagkape-kape kasama ang kanyang lolo. Yung the late FVR, President FVR. O nagkaroon siyang time makipagtawanan with his lola na si Tita Ming Ramos. So those are the things na talagang he is thankful for. O kunyari, nagkaroon siya ng opportunity na nakatugtog at may gig na nakuha kasama si Mr. Gary Valenciano. O, nakalagay yun sa kanyang gratitude. Nabisita niya ang kanyang ninang Chiki at pinakain siya ng pasta. Walang kamatay yung aking lasagna niluluto o meat na nalaman kong siya pala ay may gluten, dapat gluten-free. Nakatitig ako sa kanya, ano ang pakakain ko sa'yo? Okay. So, pwedeng prutas, pwedeng gulay. Okay? So, aside sa emotional resilience, ang pangatlo, better physical health. Batay po sa research, ang pagkakaroon ng gratitude ay makakatulong upang magkaroon ng improved physical health. Nakakatulong ito upang mabawasan ng stress, ibaba ang blood pressure at mas malakas sa immune system. Pang-apat, strong relationships. Ang pagpapadama o pag-express ng gratitude can foster deeper connections and stronger bonds sa pamilya. Kunyari, with your family, kaibigan, mga kabarkada at colleagues, mga kasama sa trabaho. Napapag-create po ito ng positive and appreciative atmosphere sa atin mga relasyon. This is what I want you to do. I-try mo itong experiment na ito. Kung sino yung makakasama mo sa araw na ngayon o bukas, araw-araw for 1 week. Alam mo, kung gusto ko nga, gawin mong the entire month, pumili ka ng isang tao o 2 tao. O kung kaya mo 3, na pasasalamatan mo. Either nakabunggo mo siya sa office, andun kayo nagtitimpla ng kape sa pantry, sabihin mo, alam mo, mayroon akong papasalamatan sa'yo. Sasabihin niya, ano yun? Mag-isip ka ng something na nagawa niya sa'yo in the past na nagpapasalamat ka sa kanya. Halimbawa, there was a time na may problema ka in something na project and when you ask this person, she was there and was willing to say, halika, tingnan natin, ano magagawa natin. Hindi niya sinasabing ako ang gagawin ko. Halika, let's see. What can we do para things will be better. At saka para okay yan, kung ano man yan. Iyon ay gratitude. Tapos sasabihin mo, halika, halika, may liluto ang mami ko, o ganon. I-share ko sa iyo yung ulam. O maghanap ka ng kaibigan na ganon, yung sineran ka ng kunyari, yung kanyang nabili-bili niyang grapes o luto ng mama niyang pudding o luto ng mama niyang ulam na may biniling tinapay na masarap. Pasalamatan, it may not be a giant size thank you thing na earth-shattering na this is my quest to follow the star. Hindi. It could be some little thing na nagpapasalamat ka doon sa taong yan. Di ba na-share ko sa iyo a few weeks ago, I think was it last month, nakita ko sa taping ng Pipito Manaloto, kasama ko si Ronnie Henares. Sabi ko sa kanya, kasi nga po, childhood friend, actually magkamag-anak nga kami. Sabi ko kay Ronnie, alam mo Ron, now this was in between na hindi niya na-realize kung ano yung sasabihin ko. Magpapasalamat o magte-thank you ako sa'yo. Sabi niya, saan chicks? Sabi niya, what happened? Sabi ko, no, remember many years ago, sabi ko. Over 40 years ago. Sabi niya, yeah, what happened? Tapos sabi ko, remember kako when my papa passed away and I was going to college in New York. Tapos I had to come home, just stay for 2 weeks kako. Just to attend his wake and funeral. And sabi niya, yes, I was there. We were there. My brother. Sabi ko, oo nga. Kaya nga ako magte-thank you. Sabi ko, because you were there. You stayed up with me and my sisters. Kaming 3. Kinakausap niyo kami. Tapos,
Hindi lang sa wake, yung kunyari 3 nights, ganon. Nandoon sila. Tapos, nung uuwi na sa bahay, pakalibing sa papa ko nung umaga, sinabayan mo pa kami sa bahay sa San Juan. And you sat there with us, na gitara kayong magkapatid, kinakantahan nyo kami ni Atom, aspa ni Vicky Bello noon. And ginakantahan nyo kami, nagtatawanan tayo, tas we were just chatting and talking about your memories with my dad and my memories with my dad, and then your family and my family. And I just wanted to say thank you. Alam mo, he looked at me, sabi niya, oh my gosh, Chicks, you remember that and all? Sabi ko, yes. Siguro things were happening so fast kaya hindi kita napasalamatan. Pero maraming salamat ha. Siguro ang tingin mo, sinamahan mo lang yung 3 mga pinsan mong, yung kasama na namatay ang father, na sinasamahan mo lang kami for company. But I just wanted you to know that meant so much to me, even to this day. Okay, so, ano kayang emotion ang naramdaman ng taong pinapasalamatan ko? Ano ang emotion na naramdaman ni Ronnie Henares nung sinasabi ko yun? Di ba, nakakalaki nakakataba ng puso na yung palang ginawa mo years ago na hindi mo naman sinabing napakalaking ginawa ko sa iyo yan. Pero ang impact pala sa tao na yon malaki. Okay, so, do that. Panglima, increased happiness. Kapag makakapagpasalamat ka, tinutulungan mong iyong sarili na mag-focus sa positive side ng buhay na nakakatulong para mas maging happy at ma-achieve ang satisfaction. Ako noon, one time, pinasalamatan po ako na hindi ko naman naisip, no. Sabi niya, doon kami sa na-share ko na rin ito before nandun ako sa child house. Ang child house po ay isang program ni Mother Ricky Reyes, ni Mama Ricky, na ito po yung kanyang ministry, ito yung kanyang ginagawa na sarili niyang pera, pero humihingi din siya ng tulong pagkulang para sa kanyang para doon sa mga bata na ginagamot na meron po silang cancer. So ito po, habang sila nagkikimotherapy dito sa Manila, pumupunta dito, walang titirahan, ito yung halfway house nilang tirahan. Usually kasama ang nanay, minsan kasama ang tatay, kasi si tatay ang tumatakbo dun sa kay mayor o kay congressman na humihingi ng tulong. Kasama din yung isa pang kapatid, walang matirahan. So ito yung halfway house na binibigay ni Mother Ricky na tulong para sa kanila. So minsan kailangan yung sa rice, mga sako-sako ng rice. Anyway, pag Christmas, i-invite niya yung mga friends niya para magbigay ng gift sa mga bata. At the same time, may program po yung mga bata, no? They make it light para hindi ka yung sasabihin mo mamahabag, no? And these kids, you have to give them, yung pong enthusiasm ng mga bata na mag-perform at kumanta, ha? Lalo na yung mga magulang din na sila din gumingiti at binibigyan po ng kahit na temporaryong happiness. Tapos, lumapit sa akin yung doktora na in charge siya doon. At that time, siya yung in charge, hindi ko alam kung in charge pa siya doon, pero siya yung in charge doon na doktora. Sabi niya, Miss Chiki, di pinakilala kaming lahat. Mamaya lumapit sa kanya, mga celebrity, mga artista, gano'n. Tapos sabi niya, Miss Chiki, ako si doktora, yung her name niya, tapos Grace ata. Sabi niya, hindi mo na itatanong, ako ay cancer survivor. Ay talaga? Oo, nag-fight ako. Sabi niya, para magwagi ako sa cancer. Talagang with all the prayers and tulong ng lahat at ang tulong ng Panginoon at ang pagmamahal ko sa Panginoon, cancer-free na ako. So sa conversation, sabi niya, alam mo nun, gusto ko lang malaman mo, sabi niya, pinapanood kita araw-araw sa Itbulaga nun. Tapos sa Student Canteen. Basta pinanood niya yung whole lunchtime show na na lahat ng tao, kung saan man ako nandun siya. Pero sabi niya, nasabi mo noon sa Itbulaga, 15 years old ako noon nasabi mo noon na wag ka magkakamali na ganito, na magsusuot ka ng dusty kasi yan pagkatapos yan, ayan na,
o hindi ka na nakaayos, dapat nakaset. Meron kang ganito, shorts at saka t-shirt na set, na cute lang, yan ang susuotin mo, gano'n. Tapos tinitingnan ko siya. Tapos yung fantasy ko, yung buhok mo, ang hindi mo alam, nagki-chemotherapy ako niyon araw-araw. Tapos pag hapon, minsan hindi ako nakaka-school. Or chemotherapy, tapos hindi ako nakaka-school. Tapos yung mga kapatid kong 2 lalaki nando doon. Alam po, sabi niya, alam mo sabi niya, kung malalaman mo lang, your presence, sabi niya, and your tips that you were giving out, siguro sa'yo tips lang yon, pero sa akin na 15 years old na nag-undergo ng chemotherapy, lahat ng treatment na kailangan, na ang magulang ko nagkakayod para ibigay yon sa akin. Ikaw ang nakakabigay sa akin ng hope. At sabi ko, pag humaba ang buhok ko, pag bumalik na yung buhok ko, kasi wala na akong buhok noon, magpapa-cheeky hole man akong hair. Alam mo, tinitingnan ko siya, alam mo, tumutulo po yung luha ko. Kasi hindi ako maka-comment nung sinabi niya yon. Tapos yung 2 katabi ko, the late Ethel Timbol, Ethel Soliven Timbol, Ethel of Philippine Bulletin. Tapos kasama ko si Millie Reyes ng, ano ba ito, yung aristocrat na group, no? Tatlo kami, tumutulo yung luha namin. At saka sabi niya, gusto ko lang malaman mo na ang laki ng inspiration mo sa akin. At gano'n. Alam mo, sabi ko, oh my. Tapos nagtigi na kami, lahat kami nag-iiyakan. Sabi ko, alam mo, ang hindi mo ako alam. And every time I tell this story, I become emotional, no? Because, we were doing a job. We were getting paid for it. We were having fun, gano'n. Pero hindi mo alam na ang feedback pala at ang impact nito sa nakikinig na tao, hindi mo alam. So with that, she hugged me and she thanked me. Sabi ko, no. I am the one hugging you. I am thanking you for giving me this opportunity na hindi ko alam yun. Na ganun pala ang dinadaanan mo nun. Sabi niya, nagte-thank you ako sa'yo. Alam mo, ginagawa ko lang na parang ballet. Sabi mo, gawin kong ano man yung hardship daw, gawin ko lang daw, kunyari, piano lessons, ballet lessons. So, ganun daw ang tingin niya, kunyari, nagbaballet daw siya, o piano lessons niya, imbis daw, art classes, imbis daw na isipin niyang, magpupunta ako sa chemo, o radiation, kung ano man yung treatment niya. So, yun, sinishare ko po ito sa inyo, kasi minsan, meron kang ginawa para sa isang tao na hindi mo naman inisip na ganun kalaki ang impact sa buhay ng isang tao. Pero pag ganun pala, ang happiness hindi lang sa'yo o doon sa taong nabigyan mo ng kaligayahan, pati pala sa'yo. Okay. Pang-anim, greater empathy and compassion. Magkakaroon ka ng gratitude ay makakatulong ka para sa pag may nagkwento sa'yo, mas sympathetic ka, mas compassionate ka sa isang tao. Number 7, enhanced sleep quality. Alam mo ba, kapag feeling grateful ka, mas makakapagbigay ito ng maayos na quality ng tulog, which is mahalaga para sa cognitive function and mood and overall health. Pang-8, number 8, improved self-esteem. Ang pagkakaroon ng gratitude ay nakakatulong sa isang tao para ma-appreciate nila ang kanilang own qualities and accomplishments. Nakakapa-boost ito ng self-esteem and self-worth. Pang-9, stress reduction, nakakapagpababa ng stress levels. Ang pagkakaroon ng attitude of gratitude, tinutulungan din ito ang isang tao na mag-manage at mabawasan ng stress na nagli-lead sa mas maayos na mental health and physical health. Oh, I'd like to say hi to Inda. Hi Inda, friend ng kapatid kong si Mimi Holman. Hi Inda, kamusta ka? Alam kong nakikinig ka palagi sa amin. I want you to know that I'm grateful you're listening weekly. God bless you. Sana magkita tayo soon, ha? Panghuli, increased motivation and goal achievement. Kapag grateful ka sa mga bagay sa buhay mo, magiging motivation mo rin yan dahil makakabigay ka ng positive mindset at sense of purpose. Kaagapay, huwag mong kalimutan na maging grateful, na magpapasalamat lagi sa Panginoon. At yan po ang ating tips part 1 ni Tita Chiki. Stories for the heart. Welcome to Stories for the Heart.
So many things to be thankful for. I have a wonderful team na talaga naman nagtutulungan kami dito at nagbibigayan ng suggestions at talagang itong mga batang to talagang gagaling, no? Okay, ngayon sa ating pong stories for the heart, alam ko favorite nyo to. Gaano man kalaki ang pangangailangan, nananaig ang katapatan. At yan ang ipinamalas na isang 57-year-old na si James Palma. Na isinuli niya ang naiwang pera ng pinapasadang taxi na naiwan ng isang na sumakay doon. Anya, meron siyang naging pasahero na mag-asawa mula sa ospital sa General Luna Street papunta ng Iloilo Central Market. Okay, sa Iloilo. Hospital ng General Luna Street papunta sa Iloilo Central Market. Pero nang bumaba ang mga ito at pumunta na siya para asikasuhin ang isa pang pasahero, nagtagpuan niya sa backseat ang isang itim na bag. Naku! Nang kanyang chinek ang bag, nakita niyang naglalaman ito ng 200,000. Hindi nag-atubili ang driver at agad siyang nakipag-ugnayan sa may-ari ng bag at matagumpay niyang naisauli sa mag-asawa na kinahapunan din ng araw na yun. Naisuli niya kaagad. Oh my gosh, sa afternoon din na yun. Buti na lang may contact number siya. Siguro yung mga Grab yun at saka yung mga ibang mga siguro ibang mga taxi services, no? Labis naman ang tuwa ng may-ari ng bag kay Palma dahil sa ipinakita nitong katapatan. Napag-alaman din na ang pera sa bag ay para sa pagpapa-ospital ng kanyang pasahero. Sinabi pa ni Palma na nauunawaan niya ang pakiramdam ng sitwasyon nang nawalan ng pera kaya't ang temptation ay hindi na naig sa kanya. What a wonderful reminder from our kuya taxi driver na si James Palma. Naku James, isasama kita sa prayers ko tuwing gabi pa nagpe-pray ako at pinapasalamatan ang Panginoon sa mga pareho mo, James, na hindi inisip yung sariling Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. These are a few of my favorite things. The importance of having an attitude of gratitude. Kayo po, ano ang mga bagay na talagang ipinagpapasalamat mo sa Panginoon na nangyari sa iyo o meron ka ngayon? Things that you're very grateful for and very thankful for. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Hi! Ako po si Chicky Holman Yulo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock, talagang magkakasama na naman tayo. Doon po sa mga kaibigan nyo at mga kamag-anak na naimbitahan na mag-join sa atin. Naku, maraming salamat at kasama kayo namin ngayon. Ang dami natin pag-uusapan, kamukha ng these are a few of my favorite things. Naku, ano ba mga paborito mo? Na nasa buhay mo, na nagpapasalamat ka sa Panginoon na meron ka. As I'm sure karamihan sa atin, papasalamatan yung meron kang mga, may pamilya ka na maayos naman. Okay, so hindi kayo ganun ano ba yun, kasing, ano ba yung sabi sa akin ng kaibigan ko, hindi naman kami cheeky, kasing yaman. Pero alam mo, sapat naman, very sapat naman. Tapos nakaka-out of town kami pa minsan-minsan. Hindi kami maka-Europe 4 times a year, no, sabi niya. Pero nakaka-out of town naman kami. Nakaka-Tagaytay kami, nakaka-Batangas. O minsan daw, pumupunta sila somewhere sa Laguna. So, depende nga sa kung ano ang pinapasalamatan mo ang mahalaga sa'yo. Sa akin, mahalaga po yun. Hindi yung
siguro wonderful kung afford yung makabiyahe sa malalayong lugar. Pero yung meron kang maayos na pamilya, yung anak mo, maayos naman sila. Hindi mo gustong sabunutan. Tapos yung asawa mo, mabait sa'yo. Ang trato patay na patay pa rin sa'yo at ikaw patay na patay pa rin sa kanya. Mahalaga yan. Tapos nakakakain naman kayo ng sapat, no? Na pag nagre-reklamo, ano ba yan? Ganito ang buhay, ang hirap. Tapos nagtatabaan lahat. Doon ako tumatawa kasi kasama ako doon. Okay, so talagang what is important to you? And there is also the importance of having an attitude of gratitude. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. I'd like to invite you sa nakasama po namin dito sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us via internet through febc.ph and Facebook dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin pong mga kaibigang overseas Filipino workers. Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. A very thankful Saturday, kaagapay, mga karikado. Alam po nyo, heto na naman ang panibagong araw at oras ng kwentuhan na habang tayo maraming natututunan dito po sa Ricardo kasi yun ang aim ko dito Aim namin lahat dito sa Ricardo na kayo po ay mabigyan ng inspirasyon, mabigyan ng encouragement sa buhay, may matutunan naman a thing or two at mabigyan kayo ng pag-asa na alam po ninyo, hindi pa tapos ang boxing, sabi nga nila. So many things to be thankful for. How have you been all week? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. I'd like to say happy belated happy birthday kasi minsan nagtitape kami in advance, no? Happy birthday to a wonderful human being, my daughter in love, Alex Craig Yulo. Happy birthday, Alex. Mama loves you and Papa loves you. We all love you. And of course, Chino adores you. Okay, kamusta po kayo? There is so much to talk about. Naku, lahat ng mga nagse-celebrate ng November birthday greetings. Kamusta din yung trick or treat ninyong yung... Sabi nga nila, ano ba yun, naka-costume yung mga batang apo ko astronaut ang kanyang costume. Kasi sinabi niya, no, I don't want scary costume. I want what I want to be when I grow up. Gusto niya maging astronaut. So, naka-astronaut costume. Kayo, ano ang mga costume nyo usually? Di ba? Spider-Man, ang walang kamatayang Spider-Man. Enjoy na enjoy sila. We are also blessed with people in our lives. So sa mga taong nandyan, I also, you count your blessings. Yung meron akong familia na maayos naman sila. Tapos yung aking mga anak, wonderful children na talagang I can be very proud of. Kasama natin sila na talaga dapat pasalamatan sa Panginoon na meron tayo. Ikaw po ba? Ikaw, kayo. Anong bagay po ang pinagpapasalamat ninyo? Kwento mo naman sa akin. I-text sa akin dito. I-message ako. Sabi nga ng quotation ni Charles Spurgeon, it is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Sabi nga din ng iba, hindi naman kung ano yung meron ka Meron ka na yan, pero paano mo na-enjoy yan? Kasi yung iba po hindi nakikita yung biyaya ng Panginoon sa kanila. Alam mo yung taong reklamo ng reklamo, hindi niya nakikita yung nasa harap na niya na may paas siya na pwede siyang maglakad. Meron siyang paa na inalalapat sa sahig. O na pwedeng ilapat dyan sa labas sa simento dahil pwede niya mag-walking. Hindi po lahat ng tao nagagawa yan. So anong mga bagay na pinapasalamat mo? Before we start, don't forget to wow, love, and share. Also, greetings sa amin. Ongoing live stream dito sa Facebook.
At sabi nga ni Buena Fe Aquino Rio Florido, hello, happy Saturday Tita Chiki. Buena Fe, kamusta ka na? Ano ang preparations mo itong November Thanksgiving at saka sa Christmas? Nakataas na po ba ang Christmas decorations ninyo? Si Nanette Palencia, magandang araw Tita Chiki. Nanette Naval, hello, blessed afternoon Tita Chiki at sa mga kaagapay. Nora Cancela, since day 1. Ha Nora, kamusta ka na? Tapos si Gloria Lalik Di Mayuga, good day Tita Chiki. Leonida Tela Sacada Rubio, happy Saturday. Si Rachel Daniel, sabi niya, you are such an inspiration Tita Chiki. Thanks for all your practical weekly life tips. You know, sabi nga ng mga mga nakakausap ko in my daily life, Chiki, yung mga tips mo, yung tips, lalo na yung sa mga question and answer ni Tita Chiki, ako ang nagsasalita dyan, ha? I have a great team dito po sa Ricardo, wonderful team. Tapos yung mga nag-uusap kami kung ano ang mga questions na tinatanong, mga kaibigan nilang ito ang tinatanong, itanong kay Tita Chiki. Alam po ninyo talaga nakakatuwa kasi tulong-tulong kami to make this a wonderful show. And yes, yung mga tips ko, sabi ko sintidora nga daw akong tita or yung titang yung hindi mo maitanong sa nanay mo daw o sa lola mo. Kay Tita Chiki daw itanong yan. Okay. Ay, nako Mary Beth, kamusta ka na? Mary Beth Marshall, listening from Bacolod City. Oy, nako Mary Beth, how are you, good? Okay. Also to cousins staying in Bacolod. Nako, ang mga si Dodo, kamusta na si Felice, my sister-in-law Felice, and Tim Teodoro. Of course, nandyan si Mylene at si Butch Yulo. Hi guys. And kasama ko din ang BFF ko dyan na si Laila Delphine, at yung kanyang albularyo Delphine at ang gwapong asawa na si Jay. Hi guys. See you the soonest there. At saka ang mga cousins, mga nasa Bacolod, kamusta na mga primas at primos? Alam po ninyo, nung napangasawa ko po, si Brandy, ang hindi lingid po sa kaalaman ninyo na yung pamilya ko, hindi naman ganun karami. Kami lang. Pero pagkasama ko ang lahat ng Yulos sa Bacolod at sa Iloilo, Yulos at Concepcion at Ledesma na mga kamag-anak lahat ng asawa ko, ang pakiwari ko po, ang buong Visayas ay kamag-anak ko kasi lahat sila hindi pa po ako pumunta sa isang lugar o sa isang airport, sa isang airport na lang na wala kang nakitang kamag-anak, okay? At kamag-anak usually yan ang asawa ko na naging kamag-anak ko na through the years. Speaking of kamag-anaks, babatiin ko din ang mga kamag-anak ni Absidy Ferrer, lalo na si Daddy Pedro at si Yoli Ferrer of San Pedro, Laguna. Ang mga kamag-anak ko din na nasa San Pedro, Laguna ay taga dyan ang papa ng mother ko. Dapat makapasyal na dyan. Mami Yoli, kamusta ka na? God bless you and happy listening to Christy and Art Bailey from Pennsylvania, USA. Pennsylvania is a wonderful place. Ang dami dyan, at saka yung sa Pennsylvania Dutch country, yung makikita mo yung Amish country. Sa Pennsylvania din, Philadelphia, makikita mo din yung Hershey's factory. Ay, ang dami mong mabibiling Hershey bar doon. Okay. At kamusta na po kayo? Alam mo, mga kasama ko dito po, mga karikado, sa puno pong ito, kasi talagang family ha, nais po natin pasalamatan ang atin mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministry ng FEBC sa tulong po ng Panginoon at ng inyo pong suporta. 76 years na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at mabuting balita ni Kristo. At sa mga nais na pong maging kabahagi namin sa ministry na ito, you could join us, mag-message sa Facebook page, FE page ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
RADYOTV, o bisitahin ang donatenow.febc.ph para sa mga iba pong detalya. Ito po yung mga detalyeng ito ay pwede din po kayong sa QR code, pwedeng mag-GCash. Okay, so yun ho sa donatenow.febc.ph. Ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa 1 Thessalonians 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 1 Thessalonians 5:18 sa NIV version. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. That's in 1 Thessalonians 5 verse 18. Love, 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 love to read the Bible. At sa birthday trivia, happy birthday to you! Naku, itong merry month of November. November 8, 1951, happy birthday to Basil Valdez. Ay nako, alam mo, at one time, nag-guest yan sa show namin. Kasi pala inasko, kinantahan ako nung birthday show ko noon saan nga bang show? Sa student canteen, kinantahan ako ni Basil Valdez. Siya ang nakikilala natin bilang Filipino singer. Gaya po ng ibang Filipino singers noong 1970s, sinimulan niya ang kanyang solo career as a folk singer. Naka-receive din siya ng several Tinig Awards ng mga 1991 Tanglaw ng Lahi Award from Ateneo de Manila University. Diyan siya kasi nag-aral at nag-graduate at muntik na magpare. Alam po nyo, ang mga kanta ni Basil Valdez, lalo na pag nasa ibang bansa ka na nakatira, yung nakatira kami no sa New York, a big part of my life. Every time my sister Pinky listens to his songs, magkakasama kami nung BFF ko na si Shinette Salcedo Curry. Nasa Montreal kami o nasa New York, mag-iiyakan yun. Pinapanood ko yung dalawa, mag-iiyakan pag kumakanta si Basil. Nakikinig lang naman kami no, sa pagkanta ni Basil ng ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka. Wala, iyak na ng iyak. Sabi ko, bakit kayo umiiyak? Ano ba kayo? Sa ka-feeling nila sila yung kinakantahan na sumpa ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. Okay. November 6, 1978, maligayang kaarawan. Ay nako, one of my favorites, Maria Jolina Perez Magdangal Escueta. We all know her as Jolina Magdangal. Hindi na nga as a child star, a teenage star, pop star, hanggang naging wife and mother na siya. Ang tingin ng tao sa kanya ay bata pa rin siya. Siya ay isang Filipino singer, actress, television presenter, commercial model, philanthropist at entrepreneur. Yung kung sabi nga nilang binasagan Queen of Filipino Pop Culture, nakilala siya bilang isang pop singer and camp style. Also, what I love sa familia ni Jolina Magdangal, nag-research po ako noon ito yung papa niya, executive sa isang malaking company, tas ang mama niya, nagtutulungan sila pag-set up ng negosyo para kay Jolina. Para mag-set up ng something, hindi ginastos lahat, okay, na walang katuturan. Sinet up ito para in the future may papagkukunan ng hanap buhay yung kanilang anak. Maganda yung magulang niya ay talagang nag-isip kung anong magagawa sa kanila. I think if I'm not mistaken, Coca-Cola executive ata ang father niya in his past, no? In his previous work. So kita mo naman na talagang pinaghuhusayan yung pagplano sa kinikitang pera ng anak. Okay, November 21, 1970. Happy birthday to you. Ipinanganak si Kristen Karen Lising Davila Santa Ana, aka Karen Davila. Isa siyang kilalang Kristen Karen pala, si Karen. Bilang Filipino journalist, radio broadcaster, and advocate.
She has been the anchor and host of multiple programs including Bandila, May Puhunan, Kaya Mo, and TV Patrol at saka yung kanyang vlog sa YouTube channel na Karen Davila. Hi Karen, one of the prettiest faces also that I admire. Nakita ko sa YouTube channel niya yung nagbiyahe sila sa Greece ni Small Laudib at kasama ang mga pamilya nila. Ang cute nila. Tuwan-tuwa akong pinapanood yun. Hi Karen, God bless you more, and I love watching your I love watching your YouTube channel. We are going to be back with so much more. Hi nako, happy birthday to my dear cousin in New York, Marie Claire Licerio Soriano. Happy birthday, Maki. I know every November it's your birthday, and every November you decorate the house with talagang for the kids na costume dressing up at bibigyan siya ng candies outside, pati po yung Thanksgiving affair. Ito yung pinsan kong alam ko na kada event ay naka-decorate ang bahay. Okay, how she does this I don't know, but she does this. Talagang magaling na homemaker at mabait na tao. Hi Maki, happy birthday. You know we love you, and we know you miss us, and we miss you too. We'll be right back with so much more after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. And we're back. Ito nga because it's a Thanksgiving month. And itong week na ito, talagang napakarami tayong attitude of gratitude at many things to be grateful for. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo dito sa Rekado. I am grateful that every Saturday we have this time together